Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another, Pepsi Paloma content and kay Daryl Yap. Dahil talagang mainit na mainit ang dance floor dito. Okay, so, ang nakikita nyo po ngayon ay ang ating current sitting na MTRCB CEO, chairman na si Miss Lala Soto. Now, why is she important dito sa ating storya ngayon? Una, siya yung MTRCB. Siya yung mag-a-approve kung etong pelikula ba to is for public viewing or hindi. Pangalawa, and most importantly, si Lala Soto po ay anak ng tumatakbong senador ngayon na si Tito Soto. Okay? So, yan po yung context na kailangan nating intindihin for today's video. And of course, since sila ay mag-ama, makaka-apekto ba to doon sa approval ng MTRCB doon sa pelikula ni Daryl Yap? Ang sagot dapat hindi. Kasi dapat walang kapatid, kaibigan, pamilya pagdating sa gobyerno. Sabi nga ni Erap Estrada. Pero that is rarely seen dito kasi talagang, alam nyo na, we are in the Philippines, land of the rising sun. Okay, so, ngayon po, mga kamatis, mga kaibigan, meron kasing message na linabas si Igan Arnold Clavio dito. Sabi po ni Arnold Clavio ay, Igan, sa Pepsi Paloma movie, malabong payagan niya ng MTRCB. Ang tanong dito, bakit malabo? Dahil ba mag-ama yung isa sa mga dinidepict dito ni masasabi natin not a very good light, at saka tito niya kasi si Vic Soto, medyo merong conflict of interest. Pero papakita ko sa inyo na malinis kung hindi ito papayagan. I-explain ko sa inyo yung wisdom ni Igan dito sa puntong ito. Pero palalimin muna natin yung discussion natin by going through each points dito nung mga nagko-komento. Okay? Eto. At matapang din binanggit ang pangalan ni Bossing at Vic Soto bilang R-worder at napagbintangan dating bold star na si Pepsi Paloma or Delilah Santos. Pwedeng magtago ang artista sa artistic freedom ang direktor pero hindi sa umiiral na batas. Correct. Kasi nga, maliban kung may public record ang korte batay sa akusasyon. At hindi lang yun eh. Kung yung akusasyon ba ay napatunayan sa korte. Kasi yan po yung importante, hindi po yung mga feelings natin or yung mga urban legend galing sa mga content creator. Hindi po. Ang dapat nating basihan dito ay yung dokumento, yung evidence po. Kasi po, pag hindi, wala. Kahit ano pwedeng maging totoo kung ganun ang sitwasyon. Di ba nga po, pag po tayo ay pumaharap sa korte or hindi, wag na lang yon yung mga Quadcom, yung mga kay Ma'am Risa Ontiveros, yung mga Senate hearing, congressional hearing na yan, lagi pinag-o-oath ang mga nagwi-witness doon para sa sinumpaang salaysay. Yan po yung wisdom niyan. Okay? Ilang dekada nang binulabog ang Pilipino sa isyong ito tuwing may malaking problema. Ang isyong ito ay laging panligaw. Okay? So ano ba yung panligaw na yan? Yan ang kailangan nating malaman dito. Pero tanda ko sa panayam ni Julius Babao kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang R issue na yan ay gimmick at gawa-gawa lang ng kanilang manager ang mayapang si Dr. Ray De La Cruz. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na si Ray De La Cruz dito ang pivotal character or siya yung talagang nasa gitna, 'di ba? Dalawang Soto ang tumakbo sa election, tumatakbo sa election 2025. Si former Senate President Tito Soto at kapatid na ni Vic at si Mayor Vico Soto ng Pasig City na anak ni Vic kay actress Connie Reyes. Gets nyo? So that's why hindi mo pwedeng alisin yung political aspect nito kasi the timing is perfect. Kasi alam nyo, 40 years old na tong etong balita na to. Most of you guys na nanonood sa akin ngayon and alam tong balita na to, hindi alam yung detalye nito. Okay? Naririnig nyo lang yan sa internet, nababasa nyo lang yan. Pero kasi, pagka mag-a-analyze kayo ng mga ganito, you have to follow the real paper trail, which is yung mga yun nga, number one dyan yung official documents. Okay? Ang official document po ay number one is merong akusasyon, merong complaint. Pangalawa is merong pag-atras ng kaso. After that, everything else is secondary. Hearsay na lang yung iba. Okay? So, kaso,
wala na, sa Pilipinas tayo eh. And nakuha nyo ba yung panig? Sabi nga ni Fiscal EJ, nakuha ba natin yung panig ni Vic Soto at saka ni Joey De Leon? Imposibleng magsalita na sila dyan dahil matagal nang tapos yan. Gets? Kaso nga lang, yung mga iba pinipilit pa nila, okay? Dahil malabo itong mapayagan, ito na, napaka-controversial ng nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatya. So appeal to sympathy lang pala to. Yun yung sinasabi ni Sir Arnold Clavio rito. Bahala kayo kung maniniwala kayo or hindi. Pero ang punto de vista dito, palagay ko, yung tamang perspective dito is that this is already a closed and shut case. Okay, kaso nga lang talaga yung urban legend from the Spolarium, from the this and that, masyado nang lumalim at lumalim ito masyado into the Filipino lore. Kasi matagal din kasing pinatulog yung Spolarium. Although, next content natin, imbestigahan natin yung Spolarium para alam nyo lahat, okay? Para alam nyo lahat tong case na to. Hindi lang base sa isang video, base sa mahabang documentation nito. Kasi mahaba talaga to eh. Okay, pag may mali, pwede nyo namang sabihin sa akin yan sa baba, i-correct ko naman agad. Okay, malabo itong ito na. Malabo itong mapayagan ng MTRCB na may pahayagang paninirang puri or defamation. Sino ang source ng information ng eksenang napanood na ito? Ito ba ay bahagi ng isang ng isang panaginip ng mga karakter? Huwag nating kalimutan na chairman ng CEO ngayon ay walang iba kundi si Lala Soto, anak ni Tito Sen, ang pamangkin ni Vic. Oo nga, pero tanggalin natin yon, immaterial yon sa case. Okay, baka sabi, nga naman, Nico David, nepotism yan, malinaw, hindi. Mali. Ang totoo niya, nasa rules and regulation kasi yan ng MTRCB. Ayan na! Lagyan natin ng epic music. Okay. So makinig mga TVJ defenders, ito na ang balang malupit para sa inyo. Kasi susundan natin, hindi yung feelings natin. What are the facts? May complaint affidavit. Okay, correct. Merong affidavit of desistance, inatras yung kaso. Therefore, wala pong nangyaring, walang rapist, or walang R-worder. Kasi nga po, inatras yung kaso eh. So, walang nangyaring R-worder in terms of the law. Kasi accusations pa lang naman siya eh. Accusation does not equate to guilt. Diba? Kailangan nating malaman yan. Yan po yung batas dito sa Pilipinas. Parang awa nyo na po. Nico David, hindi ka naman abogado. EJ para magturo sa atin ng tamang batas. Okay, which are, eto, auditory board. Okay, sabi dito, those who are damaging prestigious Republic of the Philippines and its people or duly constituted deletion or disapprove films. Okay, so yung mga tao and mga government officials or those which has dangerous tendency to encourage commission of a crime, violence, or wrongdoing such as but not limited to, eto na, those, teka lang, tanggalin natin, those which are libelous or defamatory to the good name of and reputation of any person, whether living or dead. GG. Checkmate. Diba? Stick with the facts po. Stick with the facts. Meron bang R-worder sa TVJ and Richie D. Horsey and kay Tito Sen? Ang sagot dyan, wala po. Kasi wala namang napatunayan sa korte. Madali pong mag-akusa. Madaling maniwala sa mga vloggers. Pero mahirap magpatunay. Natin yung knowledge ng Constitution, yung wisdom ng Constitution, innocent until proven guilty, and kailangan may due process lagi. O yun lang naman. Sana malinaw to. Kaya mga lods.